kasing nagsasuggest sa akin. Ako na lang daw ang mag-apply ng student visa again at si Ren ang mag-independent ko. Either kumuha ako ng vocational course or kumuha ako ng bachelor's degree. Subscribers na lang at tayo ay 2,000 na. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pag-support sa aking munting channel, no? At yan, today is another day of live sharing na naman tayo ng buhay dito sa Sydney, Australia. Ba't ba ako'y naglalakad? Papunta ako dito sa ayan, park. Tayo itatambay saglit dyan ng makapag-vlog naman ng ayos. Wait lang, may dadaan na sa sasakyan. Kasi ako naiinip sa bahay. Busy si Ren, hindi ko makausap. Hindi naman ako makapag-vlog doon. At wala lang. Ayoko lang doon sa bahay kasi baka maabala si Ren busy sa kanyang ginagawang assessment ata yun. Kailangan na niyang isubmit ngayong weekend. Hindi pa naman daw yun pang finals. Pero malapit na rin ang finals nila kaya pinaghahandaan niya. Ayoko siyang maabala. So yan guys, nandito tayo sa Munting Park. Munting Park. Parang ang sarap maglatag doon, no? Bagong mowing lang yan. Dito tayo sa Pambatang Duyan. Magduyan tayo dito habang tayo nagkukwentuhan. Oops! Kasya naman ako. Baka lang ako mahulog. Yay! Ang sarap dito. Sarap tumambay. Oh. Solong-solo ko ang playground na to. Hindi pala to park. Playground pala. Hi guys! Welcome back to another vlog. Welcome back to my channel. So, it's been a week since my last upload na naman. And sabi ko, kapag off ko guys, ay hindi pwede na hindi ako mag-a-upload. At alam ko naman may mga nag-aabang po sa inyo ng mga update namin ni Ren kung ano ba ang magiging lagay ng aming journey dito sa Australia, no? At maraming nakaka-relate sa mga couples dyan na nag-aabang kasi yung iba para na-inspire din sila sa amin ni Ren, sa lakas ng loob namin ni Ren na makipagsapalaran dito. And yung iba ay gusto rin sumubok. The reason why I made this video is because ang dami po kasing nagsasuggest sa akin na ako na lang daw ang mag-apply ng student visa again at si Ren ang maging dependent ko. So, ayun, kasama ba ito sa option namin? So, in this video, isi-share ko sa inyo kung bakit wala sa option naming mag-asawa ang mag-apply ng panibagong student visa at ako ang mag-aaral and si Ren yung magiging dependent ko. So, kung bago ka sa channel ko and you want to know the reason why, ano ko sasabihin ko? Just keep on watching. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe and like, comment na rin kayo for the engagement. Thank you so much sa lahat po ng nagsusupport sa aking munting channel. Masayang masaya po ako. Salamat sa suporta nyo. Hindi naman tayo malaking channel, no? Small community lang tayo dito sa Sydney. Pero kahit pa paano may nakakakilala sa akin dito. May mga nakakapanood. And thank you so much po. So, ayun. Bakit nga ba hindi kasama sa option namin ni Ren na mag-apply ng panibagong student visa at ako yung mag-student dito and si Ren ang magiging dependent ko. So, number one, ang sinasuggest kasi sa akin ay kumuha ako ng master's program dito para si Ren ay makapag
full-time naman sa pagtatrabaho ulit. So, bakit ba hindi ako pwedeng mag-masters po, kumuha ng master's degree? Una kasi ay hindi naman po ako bachelor's grad sa Pinas. So, wala po akong masasabi na profession sa Pinas. Like, I was a teacher, or I was a nurse, or I was an accountant. Wala po akong ganong profession. Wala akong ganong background. Hindi po ako nakagraduate ng 4 years. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral for some reason. Pero nakagraduate ako ng vocational course. So, yun. In-explain ko kung bakit hindi. Bukod sa, kung may pagkakataon na makapag-aral ako dito, ang mahal po ng tuition fee. Dinanas namin na ang halos pinaglalaanan lang namin ay ang tuition fee ni Ren. And wala, hindi po ako kasing talino ng asawa ko para mag-aral ulit. My God, hindi na yan kaya ng aking brain cells. And kalwa, sinasuggest sa akin mag-vet course, kumuha ka ng vet course or ng bachelor's degree. But the reason why, bakit wala din sa option namin yon na kumuha ko ng vocational, ng vet course or ng bachelor's, kasi po pag yun ang course na kinuha ko, malilimit naman yung opportunity para kay Ren, which is ayokong mangyari. Ayokong malimit yung opportunity para sa asawa ko kasi nag-masters nga siya. Tapos kung mag-apply kami ng another student visa at maging dependent ko siya, ay magkakaroon naman siya ng limit sa trabaho niya. Diba? Parang wala din. Hindi niya rin magagamit yon. And pangatlo guys ay we're not even sure, diba, kung mag-grant ng student visa. Yes, pwedeng subukan, pero dahil nga dun sa first and second reason, kaya ayaw na lang din naming subukan. And magastos po talaga mag-international student dito. And meron kaming ibang priority ni Ren bukod sa stay pa dito sa Australia. Ngayon, if the Australian if the Australian government will not allow us to stay longer here, again, hindi po natin kontrolado yon at wala po tayong magagawa doon. Pero if we were given a chance to stay here longer, igagrab pa rin namin yung opportunity na yon. Pero hindi dun sa option na isinasuggest sa akin na mag-student ako. I'm not sure with my husband kung naisip niya na mag-apply kung siya ulit. Pero kung ako yung masusunod, ayoko na. Maybe, sabi ko sa kanya, let's go somewhere else na lang. Yun. Medyo naka-adjust na ako dito sa Australia, kaming dalawa. Pero, diba, kung may mga bagay na hindi naman namin kontrolado, huwag nating ipipilit ang sarili natin. Maraming opportunity somewhere else na pwede naman nating i-grab. Yun lang yung reason talaga kung bakit wala sa option namin ang mag-apply ng student visa, lalo na kung ako yung magiging main applicant and magiging dependent ko yung asawa ko. Ang main goal lang naman talaga namin ni Ren, ma-experience yung life sa ibang bansa, na magkasama kami, makapag-ipon kami, makapag-work somewhere else, hindi man dito sa Australia, diba, kahit saang bansa pa yan, makapag-ipon, kasi knowing naman na pag sa atin sa Pinas, ang ganda ng Pilipinas, pero pag magtrabaho ka doon at yung sweldo doon yung aasahan mo, ang hirap talagang mag-ipon. And may pangarap naman kami ng asawa ko na someday we want to be financially free. Gusto namin magkaroon ng financial freedom na kahit hindi na kami nagtatrabaho, kahit papano kumikita kami. And pag nasa ibang bansa ka, sa totoo lang, mas madaling makaipon. Pag makaipon ka, may chance ka na pwede kang mag-invest, and yung mga naatikha mo, pwede mong ma-convert into something na makakapagbigay sa'yo ng additional income, magiging passive income someday. So yun yung sinisikap namin na mangyari, na gusto lang namin na masulit yung pagkakataon namin na makapagtrabaho habang kami ay malakas pa at makapag-ipon kami para in the future, di ba,
meron kaming ipon, meron kaming maitatabi para sa sarili namin. Kaya nga, nagko-contribute pa rin kami sa aming SSS, sa Pag-ibig. Meron kaming insurance sa Pilipinas na patuloy naming nagko-contribute kami, binabayaran. Yun, para someday hindi kami maging burden sa family namin. At in case na something happened to us, di ba? Yung mga taong umaasa sa amin, may maiiwan para sa kanila. Ayun. So, sa mga nagsasabi dyan, nagsasuggest na mag-student na lang ako. Hindi ko po kaya. Wala po talaga sa option ko. Pero, pag-iisipan ko, natatakot ako sa gastos. Guys, nag-check kami ng couple insurance. Grabe. Dati, nasa 6,000 lang. Ay, magdidilim na. Alis na ako. Uwi na ako. Baka ma-traffic pa ako. Ilang naman guys yung bahay namin. Doon lang. Oops! Hi! Careful! Thank you so much sa mga suggestion nyo. Na-appreciate ko yan guys. And update ko kayo sa mga susunod pa. Ano bang magiging lagay namin dito ni Ren. We are praying na maging positive yung result, no? Changes, and yung 2 days na meron lang kami para makapag-lodge ng visa, ng postgrad visa, sana maihabol namin. Ayun. Anyway, shout out pala kay Tita Tess ng Pretty Hill. Thank you so much tita sa mga padala mo. Ayan, sobrang na-appreciate ko po yun, and enjoy your holiday. I'll see you soon. So hi guys, I'm back. Ayan, kasi kanina umuwi na ako at dahil padilim na, and nandito na ako ngayon sa bahay. So, meron pala akong nakalimutan kanina na sabihin. Isa ding reason pala bakit wala na sa option namin ang mag-apply ng student visa kung ako yung main applicant. Kasi kung mag-apply po ako ng student visa and then kukuha ako ng course na merong postgrad, diba? Magkakaroon nga ng changes, magkakaroon na ng age limit, which is 35 years old and below na lang ang pwedeng mag-apply ng postgrad visa. Kahit pa merong graduate stream visa yung course na kukuhanin ko, hindi na po ako makakapag-apply kasi po ako ay 36 years old na. So, wala na, lagpas na rin, diba? So, bakit pa? If mabigyan kami ng chance na maka-apply pa ng postgrad visa, si Ren maihabol namin, hindi syempre masaya kami nun dahil may chance pa kami na magstay dito, mag-work full-time, makabawi-bawi man lang sa nagastos namin at makaipon, di ba? Pero kung hindi naman, that's fine. We will grab the opportunity somewhere else as long as magkasama pa rin kami. And kung hindi man, edi sa Pinas, di ba? At least, nakatapos na si Ren, nakagraduate na siya, may master's degree na siya. And if he still wants to continue pa, upgrade, mag-study pa, let's say, kuha siya ng ibang master's degree or mag-PhD siya, siguro sa Pinas na lang, pagtutulungan namin, kaya namin yun, di ba? Si Ren, maraming opportunity para sa kanya. At ako, pwede kong simulan ulit yung mga bagay na ginagawa ko dito. Sa Pinas, di ba? Pwede ulit akong bumalik sa freelancing, pwede akong mag-business, pwede akong bumalik sa insurance company, mag-work ulit, or pwede akong magtrabaho ulit sa corporate kung may tatanggap pa sa akin. Maraming opportunity, basta masipag ka lang maghanap at you know how to create opportunity for yourself. Yun lang guys. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog. God bless everyone. Bye!